Kamusta? Pag-usapan natin ang isang napakalalim na tanong. Paano nga ba talaga itinatayo ng banal na espiritu ang kaharian ng Diyos sa buhay natin? Halika, samahan niyo akong alamin ang isang katotohanan na baka mas malalim pa sa inaakala natin. Ang lahat ay nangsisimula sa tanong na ito. Isang tanong na ibinato mismo ng mga pariseo kay Jesus. Saan nga ba matatagpuan itong kaharian ng Diyos na palagi niyang sinasabi? Isa ba itong lugar na pwede nating puntahan o makita? At ito ang sagot ni Jesus. Simple, direkta at nakakagulat. Hindi pala ito isang lugar na mahanap sa mapa. Hindi ito makikita sa dito o sa doon. Ang kaharian ng Diyos ay isang realidad na espiritual, isang bagay na nangyayari sa loob mismo natin. Pero teka, hindi lang to basta magandang salita o talinhaga. Ito'y isang aktwal na pangyayari. Isipin nyo, kapag ang banal na espiritu ay pumasok at naghari sa buhay natin, para siyang naglilinis ng bahay. Ang kasamaan ay napapalis at ang pumapalit ay ang kanyang pamamahala. At anong dala nun? Katuwiran, kapayapaan at kagalakan. Yan mismo ang kaharian ng Diyos. Okay, so para mas maintindihan natin kung gaano kahalaga ang papel ng banal na espiritu, kailangan nating balikan ang dalawang mahahalagang tipan sa kasaysayan ng ating pananampalataya. Umpisahan natin sa una. Ito yung kilala nating bilang lumang tipan o Tiyot Enyak sa salitang Koreano. Ito ang mga kautusan na nakaukit mismo sa bato, ang perpektong pamantayan ng Diyos para sa kanyang bayan. Malinaw na malinaw, banal at walang mali. At dito na pumapasok yung pero. Ang batas ay parang salamin, di ba? Napakalimaw niyang ipinapakita sa iyo ang dumi mo, pero hindi kanya kayang linisin. Yun ang limitasyon niya. Nagbigay ito ng perpektong standard na imposible nating maabot sa sarili nating lakas. Nagpapakita ito ng kasalanan pero wala itong kapangyarihang ibinibigay para talunin ito. So kung may problema, ano ang solusyon? Well, dito napapasok ang bagong tipan. At ito ang game changer. Isang pagbabago mula sa panlabas, papunta sa panloob. Tingnan niyo tong pagkakaiba. Sobrang linaw. Kung si Moises ang simbolo ng unang tipan na hindi nakapagpasok sa mga Israelita sa lupang pangako, si Jose na sumisimbolo kay Jesus at sa banal na espiritu, siya ang naghatid sa kanila doon. Ang batas na nasa bato, hindi naging sapat. Ang kailangan pala natin ay isang kapangyarihang nakasulat sa puso. At ito mismo ang pangako ng bagong tipan na sinabi na noon pa man. Kita niyo yung kaibahan? Hindi na ito isang listahan ng mga dapat at hindi dapat na nasa labas natin, kundi isang batas na nakasulat na mismo sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na espiritu. So para malinaw hindi inalis ng bagong tipan ang kautusan. Bagkus, binigyan tayo nito ng kapangyarihan para may sabuhay ito. Sa pamamagitan ng espiritu, kaya na nating sumunod hindi dahil sa takot sa parusa, kundi dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Nagbago ang motivasyon. Okay, so ngayon na alam na natin yung paano, pag-usapan naman natin yung ano. Ano ba ang mga pangako para sa mga taong namumuhay sa kapangyarihang ito? Para sa mga nagtatagumpay? Sila yung tinatawag sa aklat ng pahayag na ang mga nagtatagumpay o iginyunja sa Koreano. Ito yung goal. Ito yung resulta ng isang buhay na pinangungunahan ng espiritu ang makamit ang tagumpay. At pakinggan nyo tong mga kamanghamanghang pangako. Para sa mga nagtatagumpay, una, may karapatan silang kumanin mula sa puno ng buhay. Pangalawa, ligtas sila sa ikalawang kamatayan. At pangatlo, tatanggap sila ng natatagong mana, isang espesyal na espiritual na pagtain. Pero hindi pa dyan natatapos, marami pa. Bibigyan din sila ng puting bato ng may bagong pangalan. Magkakaroon sila ng autoridad sa mga bansa at bibihisan sila ng puting damit na sumisimbolo sa katuwiran at tagumpay. At ito na, pakinggan nyo to, ang kanilang pangalan hinding-hindi buburahin sa aklat ng buhay. Magiging matatag silang haligi sa templo ng Diyos at ang sukdulang karangalan ang umupo kasama ni Kristo sa kanyang trono at maghari kasama niya. Grabe, di ba? Ngayon, sa lahat ng pangakong yan, may dalawa na sobrang personal at malalim. Pag-usapan natin yung kahulugan ng bagong pangalan at yung banal na espiritu bilang isang tatak. Alam nyo, yung konsepto ng bagong pangalan, sobrang ganda nito. Hindi lang to bagong nickname. Ayon sa Biblia,
Taning ang tumatanggap lang nito ang nakakaalam. Isa itong lihim sa pagitan mo at ng Diyos, isang pangalan na sumasalamin sa personal mong paglalakbay at tagumpay. At para patunayan na hindi ito basta-basta binibigay, tingnan natin yung mga halimbawa. Si Abram, naging Abraham matapos ang matinding pagsubok sa pananampalataya. Si Jacob, naging Israel matapos ang isang gabing pakikipagbuno sa Diyos. Ang bawat bagong pangalan ay laging may kwento ng pagsubok at pagbabago. Ito'y pinaghihirapan. At ito ang pinakamagandang paglalarawan. Ang bagong pangalan ay naglalaman ng lahat ng iyong pinagdaanan. Yung mga gabi ng kalungkutan, yung mga luhang pumatak, at higit sa lahat yung biyaya ng Diyos na hindi ka binibitawan. Ito ang pangalan na taming kayo lang dalawa ng Diyos ang tunay na nakakaunawa. At bukod sa bagong pangalan, ang banal na espiritu mismo ay nagsisilbing tatak o in at garantiya o bojeng. Anong ibig sabihin yan? Ang tatak, yan ang marka ng pag-aari, parang selyo na nagsasabing akin ka. Ang garantiya naman ay parang down payment, isang panigurado na matatanggap mo ang lahat ng ipinangako. So anong ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Ito yung ating kasiguraduhan. Ang tatak ng espiritu ang ating seguridad. Ito ang ating katiyakan na yung parehong kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ay aktibo nang gumagawa sa atin ngayon. At yan din ang magbibigay buhay sa ating mga katawan sa takdang panahon. Yan ang pangako. Kaya sa pagtatapos natin, gusto kong iwan sa inyo itong tanong. Bawat pagsubok, bawat tagumpay, bawat luhang pinapahid ng Diyos, lahat yan ay bahagi ng pagsulat niya sa iyong bagong pangalan. Isang pangalang puno ng kahulugan, isang pangalang nagpapatunay ng iyong paglalakbay kasama niya. Ang tanong ay, ano kaya ang isinusulat niya para sa iyo ngayon?